Inibig ko kayo nang kayo'y makasalanan lang. Kayo hindi lang gawin ninyo sa iba. Ako ang gaganti sa inyong mga tao. Amen, mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. At dumarating na nga ang araw na judgment begins in the house of God. Ihahanda na ng Diyos ang kanyang iglesia at walang makakatakas dito. Bawat isa sa atin dadaan sa pagsubok. Brace yourself. Pero mabait naman ang Diyos sa atin, hindi niya tayo pababayaan kailanman. Pero dito na yung panahon titipunin na niya ang trigo, hihiwalay na mga damo, kaya dadaan tayo sa matitinding pagsubok, kaya magpakatatag lang kayo, magpakatibay na mabuti sa Panginoon. At walang problema magaganap sa atin. At lahat ng pagsubok na darating sa atin, kakayanin natin. Ganun ka mahal ng Diyos tayo. Bagamat padadaanin niya tayo, kasi ibinigay na ng Diyos sama-sama itong mundo. Pinag-aharian na ng diablo itong mundo na to. Pero hindi niya mapag-aharian ng iglesia ng Diyos. Kasi may protection nga Ngayon, ang gagamitin ng Diyos, Satanas at ang mga alipores ni Satanas, para makagawa ng kasamaan sa atin. Ngayon, habang ginagawa naman ni Satanas yun at ng mga alipores niya, gagawa din ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng mga ministering angels niya, poproteksyonan niya tayo. At ang Espiritu Santo niya nananahan sa atin. At lahat ng pagsubok na dadaanan natin, kayang-kaya na natin lusutan. Bakit? Yun ang sabi niya. Basahin natin 1 Corinthians 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Darapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksoin na higit sa inyong makakaya. So alam ng Diyos yung natin, yung extent na natin yung kakayanan natin, kung hanggang kailan natin matitiis ang anumang bagay. Alam ng Diyos yun Kaya sinabi naman niya sa kanya sigurado. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. So gagawa ang Diyos ng paraan ng pag-ilag. Kasi nga mahal na mahal niya tayo galit na galit si Satanas. Talaga lahat ng puwersa ginagamit niya. Kasi konti na lang panahon niya Alam niya, konti-konti na lang ang panahon. So gusto niya ngayon magdamay. Nagkamali siya. Hindi niya maidadamay tayo. Ang maidadamay niya, yung mga kalahi niya, yung anak niya. Pero ang anak ng Diyos, hindi magagalaw ng masama. Nasa 1 John 5:20 yan Ang anak ng Diyos, hindi nagkakasala, hindi siya magagalaw ng masama. Ngayon, mabuhay ka doon sa bagong pagkatao na hindi magagalaw ng masama. Ngayon, binigyan din tayo ng protection ng Diyos dyan. Kung sakasakaling magawan tayo ng kasamaan ng Diyos, sinold din ng Diyos yan sa Isaiah 43. Kasi ang Diyos natin, alam niya lahat ng bagay Bago pa lang pumoporma si Satanas, alam na niya Kaya may sagot na siya dun It is written, it must be done. Kaya ang sinasabi lang niya, be still and see the salvation of the Lord. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Kailangan magsanay na tayo magtiwala kasi wala kang magagawa mo. Kahit nga isipin mo na isipin ng problema mo, may magagawa ka ba dyan? May maidudulog ba maganda sa wala? O di paubaya mo sa Diyos. Judgment begins in the house of God na nga So bilang anak ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung meron mang masamang mangyari, may solusyon siya, replacement. Di ba yung naginawa niya kay Isaac? Nung ipaalay si Isaac kay Abraham, di ba? Papatayin kasi buo at tiwala ni Abraham sa Diyos Miski mamatay si Isaac, bubuhayin naman kaso hindi ganun na plano ng Diyos Ang plano ng Diyos, iligtas tayong buhay dito sa lupa. Ngayon, para manatili tayong buhay, gagawa siya ng replacement. Imbis na ikaw ang mamamatay, iba mamamatay. Kasi kailangan may mamatay Imbis na tayo mamamatay, katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Imbis na tayo mamamatay sa krus, siya na. Replacement. Siya yung naging replacement. Siya yung lamb na iniaalay sa Diyos para malinis ang lahat ng kasalanan. Ngayon, ganun din tayo. Gagawa ng replacement ng Diyos. Gagawa siya ng mga tao na i-replace natin. Basahin natin yan. Ngunit ngayon, Isaiah 43. Ngunit ngayon, ganito ang sinasabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. O Jacob na nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot. Sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So tinubos tayo ng Diyos.
Pag-aari na tayo ng Diyos. Nilinis na ng dugo ni Kristo ang lahat ng kasalanan. Tinubos na tayo. Pag-aari na tayo ng Diyos. Bagamat sa pag-aari ay alipin tayo, hindi na ibinilang na alipin, kundi kaibigan na. Kasi binili tayo ng dugo ni Kristo eh. So pag binili ka kasi, ibig sabihin alipin ka na ng bumili. Eh hindi ganun ang Diyos natin, napakabuti. Hindi tayo ginawang alipin kasi ang alipin hindi siya pwede magpasya sa sarili niya eh. Kung ano lang ang inutos sa kanya, yun ang gagawin niya, alipin siya eh. Pero ang kaibigan hindi eh, pwede mag-uusap, pwede magkatuwiranan. Kaya kahit ang kasalanan mo, napakatindi, mapulang-mapula, pagpapatiin ko, mag-usap tayo. Ganun ang Diyos sa atin eh. Hindi ko ibibilang ang kasalanan sa'yo, maupo ka, mag-usap tayo. Ganun ang Diyos eh. O Israel ay huwag matakot sapagkat kinubos kita, tinawag kita sa iyo, pagkat ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako isa sa iyo. At sa mga ilog, ay hindi ka tatakpan yaon, sapagkat ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alam sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubo sa iyo, ang Ehipto. Hindi lang tao pinantubos eh, bansa eh. Bansa na hindi lang isa-isang tao, bansa mismo. Ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Sheba. 3 bansa ang ipinalit ng Diyos para pantubo sa atin. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking inibig ka, kaya't nagbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo. At ang mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. So ganun. Kasi hindi naman tayo makakaiwas nga eh. Maaaring mamatay tayo eh. Pero kung may plano ang Diyos na hindi naman tayo kailangan mamatay, kundi buhay na kukunin. So kung mamamatay kayo nung araw na yun, may pantubos na ang Diyos doon. Kasi nga ganyan ang judgment ng Diyos eh. Kaya kailangan magpakatantag tayo mabuti. Kasi yung pagsubok ng pananampalataya, napakatindi nun. Daig nun ang lahat ng kayamanan eh. Mga ginto, pilak, wala yun. Pero kailangan dumaan sa pagsubok. Nasa James 1:12 eh. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat sa pagsubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. So, yung mga, sino ba ang nanunukso? Hindi naman nanunukso ang Diyos, si Satanas. So, pinabayaan na ng Diyos si Satanas, tuksohin tayo sa lahat ng anggulo ng buhay natin. Ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng pagtitiis. Tiisin mo yan, tukso na yan. Kapag natiis mo yan, nagtagumpay ka, mapalad ka. Daig mo pa yung ginto. Sabi sa 1 Peter 1:5-7. 1 Peter 1:6-7. Na ito ay inyong totoong ginagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. So mulit-muli ang pagsubok eh. Sunod-sunod dyan, hindi ka makakaiwan. Kasi meron naman solusyon eh. Kaya mulit-muli ginawa, ay mulit-muli namang may solusyon eh. So walang problema. Yung gagawin natin, ginawa na ng Diyos eh. Yung utos na gagawin natin, siya na rin ang gumawa. Ganun tayo kamahala. Ganun yung pinrepair tayo, predestined. Kasi nakilala nga tayo. Pakitapat mo nga sa akin yan, pakikita mo. Hindi maabot eh. Iikot mo lang, ikot mo. Ayan. Sige pa, konti pa. Ayan. Sige, salamat. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, baptism of fire. Kaya sabi ng Diyos eh, sa akin ng kalaykay, ihihiwalay na ang trigo sa damo, at kung paano binautismo tayo ni Juan sa tubig, babautismuhan tayo ni Kristo sa apoy at sa Espiritu. Ito na yung baptism of fire eh. Hinihiwalay na ng Diyos ang tupa sa mga kambing. Kinukuha na niya yung trigo, iipunin niya sa kanyang kaban. Kapag naipon na at nakumpleto na ang bilang ng hentil, kung kumpleto na lahat, nakuha na, dapat makuha, nakahanda na, bababa na ang Panginoong Hesus. So tapos na yung pagsubok natin sa pananampalataya. Ngayon, kailangan gumawa ka ng tipan ng sakripisyo. Psalm 55. Tipunin mo sa akin ang gagawa ng tipan ng sakripisyo. Kasi kailangan mag-sacrifice ka eh.
Si Kristo lang ba magsasacrifice? Ang Diyos lang ba? So tayo din. Kung ano ginawa ng Diyos, gagawin din natin. Kung ano ginawa ni Kristo, gagawin din natin. Sinakripisyo ni Kristo ang buhay niya para sa atin. Isakripisyo mo ang buhay mo para sa iyo. You have to work out your own salvation. Hindi ka naman magsasakripisyo para iligtas mo iba eh. Magsasakripisyo ka, iligtas mo sa you have to work out your own salvation. Kailangan magsipag ka. Kailangan maging matiyaga. Masunurin. Hayaan mo sila kung ayaw sumunod, ikaw. You have to work out. Hindi naman i-work out ka ng iba eh. Ikaw ang mag-work out. Paano lalaki muscle mo? O hindi ka magpa-practice bumuhat ng barbell? Paano lalakas ang katawan mo kung hindi ka mag-exercise? Ikaw ang gagawa sa pamamagitan ni Kristo. At huwag kang mag-alala. Sabi sa 1 Corinthians 15:58 ang ganito. Kaya nga mga minamahal, kung kapatid, magsitatag kayo at huwag makilos. Brace yourself. Magpakatatag tayo sa huling panahon ito na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ano yung gawa ng Panginoon? Sabi ng mga Israel, paano po namin magagawa ang gawa ng Panginoon? Sampalatayanan niyo yung aking isinugo. So sasampalatayan natin si Kristo na sinugo ng Ama. Ngayon, si Kristo nagsugo, sampalatayan natin yung isinugo, si Brother Manny. Si Brother Manny nagsugo, sampalatayan mo isinugo. Kasi pag hindi mo tinanggap ang isinugo, hindi mo tinanggap ang nagsugo. So, down the line yan eh. Meron delegated authority talaga. Hindi ka pwedeng nag-iisa, maliligtas. Hindi. Kailangan ilagay ka ng Diyos sa kanyang iglesia. At magdadagdagan Diyos sa kanyang katawan ng apostol, mga propeta, evangelist, pastor, mga kaloob na espiritual. At bibigyan ng kaloob o ministeryo ang bawat isa. So, no man is an island, hindi ka pwede nag-iisa, maliligtas ka, hindi pwede. Kasama ka ng bayan ng Diyos, iladagdag ka sa bayan ng Diyos. Kaya nga huwag kayong makilos. Yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, lahat ng ginagawa natin, gawa ng Diyos yun. Nakasulat sa aklat ng buhay yun. Nasa book of remembrance yun. Sa Malakay 3:16. Na magkagayon silang natatakot sa Panginoon ay nag-uusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng ala-alay na sulat sa harapan niya para sa kanila na natatakot sa at gumugulitan ng kanya. So isang aklat ang nabuksan, aklat ng buhay. Lahat ng gawa natin nandun sa aklat na yon. It is the work of the Holy Spirit, the acts of the Holy Spirit. Kaya itong the acts na to, di ba gawaan ng Espiritu Santo yan sa mga taong hinirang ng Diyos. O ganun din tayo. Down the line yan eh. Continuation lang naman tayo eh. Pag dinagdagan tong Bible ng Acts of the Holy Spirit, kasama na tayo doon. Isusulat na doon ang istorya ni Brother Manny, istorya nyo, istorya ko. Istorya natin lahat, nakasulat na doon sa the Acts of the Holy Spirit. So kailangan makapunta tayo doon sa langit. Para na sa ganun, makasama tayo doon sa Acts of the Holy Spirit. Ngayon, ito na ngayon ang sinasabi ng Diyos na judgment. Sabi niya sa 1 Peter 4:17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi magsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagyang makaligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kung sabi na nga mga apostol na to, konti lang ang pag-asa ng pagkaligtas. Kung ang matuwid ay kalunti lamang, paano na kaya yung masasamang yun? Saan kaya haharap yung mga yun? Kaya nga napakapalad natin kasi binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong mabuhay at makakilala. Ibinigay sa atin ng Espiritu Santo para manahan sa atin, para tatak ng kaligtasan natin sa araw na yun. Binigyan tayo ng tatak ng kaligtasan, Espiritu Santo. Ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Diyos. At ang Espiritu ni Kristo, ang banal na Espiritu sumasa Ama, kay Kristo at sa atin. Ang banal na Espiritu ang gumagawa sa atin. At ang lahat lang ng narinig ng Espiritu Santo ay tinuturo sa atin. Hindi siya nagturo ng ibang aral. Ganon din si Kristo, ang lahat na sinabi lang ng Ama, sinasabi niya. Yun ang Diyos eh, iisa lang ang Diyos eh. Iisa kaisipan ng Diyos.
magiging Diyos din tayo. Tayo isa din ang kaisipan natin, kaisipan ng Diyos. Glorified body na ang Diyos. Si Jesus Christ, glorified body. So, glorified body rin tayo. Kasi yung glorified body, yun ang buhay na walang hanggan. Si Kristo ang buhay na walang hanggan, glorified body. Kaya kung magiging katulad tayo ng Panginoon, glorified din tayo. Kaya lang, kailangan ng pagtitiis. Romans 8:17-18. At ang mga anak ay mga tagapagmana nga. Mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon, makipagtiis tayo sa Kanya. So napakarami natin tiisin. Lalo na yung sakit sa katawan. Yan ang tiisin natin eh. Kasi yan ang madaling tirahin ni Satanas eh. Madaling lagyan niya ng sakit ni Satanas eh. At saka konti sakit lang sa katawan natin, talagang matindi na. Kaya nga nung ipakita kay Kristo yung mangyayari sa katawan niya, sabi niya, pwede ba huwag na? Kasi napakatindi ng dadaanan niyang hirap. Ganon din tayo. Hindi naman katindi ng hirap ng dinaanan ni Kristo. Dinadaanan. Usually, ang dinadaanan lang naman natin, makasakit eh. Kung maingat ka pa sa katawan, naabot ka pa ng 80. Kasi sinasabi sa Psalm 90 ng ganito eh. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. So yan ngayon ang sa panahon natin ngayon, pag nakaabot ka ng 70, swerte ka na dun. May 3 years pa. Pag nakaabot ka ng 70, swerte ka na dun. May consolation prize na yun after 70. At kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taong gulang, so dahil sa kalakasan umaabot ng 80, pero makikita niyo ibang unbeliever, maabot pa ng 90, 95, di ba? Sana kung wala silang sakit, okay yun. Kasi kung hahaba ang buhay mo, may sakit ka, huwag na lang bumaba. Sabi ko nga sa Panginoon, ako ang dami-dami kong sakit na nararamdaman. Ikaw lang naman ang pag-asa ko eh. Nasa iyo lang ang pagtitiwala ko eh. My body will heal my body. Kasi nagdi-deteriorate yung spinal cord ko eh. Ang dami kong sakit. May diabetes ako. Tapos sabi pa ng doktor nung tumingin sa akin, may hika daw ako. Hindi ako naniwala. Hika? Wala akong hika. May hika daw ako. Hindi ako naniniwala doon. Ang daming ipatete sa akin to prove something. Sabi ko, hindi na ako kailangan. Kasi nga, may ubo ko eh. Ang dami kong plema, hindi lumalabas. Nagpa-check up ako. Sabi, meron daw ako hika. Ubo, meron. Pero hika, wala. Kasi antindi na ba yung talaga yun? Hindi pwedeng hindi kasi sipunin ito umuhin. Kahit malakas ka pa. Pag sinuswerte, 80, maingat ka sa katawan, 80, abutin ka. Sa akin, Lord, hindi naman pahabaan yan, paeksiyan na pa. Basta ako, sa mamatay man sa buhay, sa langit ako. Ang importante, kaligtasan ng kaluluwa eh. Hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Alam mo ba araw ng kamatayan? Hindi mo alam yun, walang nakakaalam sa atin. Pero ihanda mo sarili mo, malay mo, bigla. Parang isdang nahuhuli sa lambat yan, sabi ng Bible. Ihanda mo araw-araw ang sarili mo, spiritually be prepared ka. At ang paghahanda niya, pagsunod sa utos ni Kristo, pagpapakabanal. Sumagana ka sa gawa ng Panginoon. 1 Corinthians 15:58. Sumagana ka sa gawa ng Panginoon. Pagkat hindi nababaliwala ang gawa mo sa Panginoon. Lahat ng ginawa natin pagsunod sa Diyos, nakasulat sa aklat ng buhay yan. At doon sa langit, pagbabasahan dyan, magbibigay ng rewarding. Ayon sa ginawa mo, doon ka bibigyan ng gantimpala. Bukod doon sa buhay na walang hanggan, meron pang ibang gantimpala doon. May mga best in costume, the most treaty one, madami, hindi natin alam. Ang Ama magbibigay ng rewarding sa langit. Hindi natin, ang importante, magpakabanal-banal tayo dito sa lupa. At ginawa naman ng Panginoon yun, na inihanda tayo. Basahin uli natin yung basahin natin yung Colossians 3 para makapanatili kaligtasan. Kung kayo may muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin nyo ang bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos.
Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Mahirap yun, ano? Hindi ganun kadali yun. Kasi nasa lupa tayo, napupunta ang isip natin sa lupa eh. Pero binigyan tayo ng bagong pagkatao. Manampalataya kang bago ka. So, meron kang bagong pag-iisip. Bagong kalooban. Bagong nilalang ka. So, doon ka ngayon mabubuhay by faith. So, bagamat nandito tayo sa lupa, makakapamuhay tayo na ang nasa isip natin sa langit. Nagiging makalangit ang ating pag-iisip. Hindi yung mga bagay dito sa lupa. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. So, kung ang magiging buhay daw natin, yung bagong pagkatao na, kasi sabi, if one is in Christ, he is a new creation. So, kapag ikaw na kay Kristo, bago ka nilalang. So, bagong nilalakan tayo, kalakip ni Kristo, kapag daw nahayag si Kristo, mahahayag din ang buhay natin, bago nang nilalang. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag ngayon kayo, kasama niya sa kaliwalhatian. So, glorified body ka, ligtas ka. Kung araw-araw ka nabubuhay sa Espiritu, nabubuhay ka lagi sa kalooban ng Diyos, Word of God sinusunod mo. Nagpapakabanal-banal ka talaga. Talagang gumawa ka ng tipan ng sacrifice. At ang sakripisyong ito, katulad ni Kristo, walang ginawa si Kristo kung hindi yung sinabi ng Ama. Kaya sabi niya, Ama, natapos ko ang kalooban mo. Natapos ko na ang kalooban mo sa akin. Kung sumatumis, it's finished. So, ganun din tayo si Pablo, natapos din niya landasin niya. Sabi niya, I have finished the course. I have kept the faith. Fight a good fight of faith. Yun nga, magpakatatag tayo, fight a good fight of faith. Wala kayo ilalagay sa isip mo na hindi fight a good fight of faith. Kasi sisirain ng demonyo yan sa huling araw. Mangwawasak siya sa atin. Meron na nga nawawasak eh. Wala naman ako magawa. Talagang at your nose eh. At your face. Nakikita mo na talaga makikita mo. Kinukuha niya. Wala akong magawa. Kasi may free will ang tao. Sila magpapasya eh. Hindi ka naman pwede magpasya sa kanila. Kahit sabihan mo ng sabihan, wala kang kapangyarihan sa diwa ng tao. Sila pa rin na magpapasya, sila magdidesisyon. Ang magagawa lang natin talaga mag-pray para sa kanila. Let us pray to one another lagi mga kapatid. Magpakatatag-tatag tayo sa pananampalataya. Patayin nga ninyo ang inyong mga sanggap sa nakatawang nasa ibabaw ng lupa. Pakikiapit, karumihan, masamang pita, masamang kasakiman, siyang pagsamba sa Diyos. Yun yung lumang pagkatao. So, ibig sabihin, huwag mo nang pakilukis yun yung luma. Naipaho na sa krus yan eh. Kung mananampalataya ka, na ang buhay na ginabubuhay mo ay pananampalataya kay Kristo, magagawa mo lahat. You can do all things because of Jesus Christ. Walang bagay na hindi ka magagawa. Magagawa mo. Kasi nandun nga ang Diyos eh. Siya nga ang gagawa ng lahat ng gawa natin eh. Sabi sa Isaiah 26:12. Panginoon, ikaw ang mag-aayos ng kapayapaan sa amin. Naayos na yung kapayapaan natin sa Ama eh. Si Kristo nag-aayos eh. Yung kamatayan niya sa krus, yun ang nag-aayos ng kapayapaan. Kaya siya ang ating kapayapaan. Sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat namin gawa na para sa amin. So ang Diyos din ang gumawa ng lahat ng gawa na para sa atin. Sabi sa Psalm 68:19. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasahan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na ating kaligtasan. So ang nagpapasan na dapat pinapasan natin, yung gagawin natin na dapat tayo gagawa, pinasan na ni Kristo yun. Ginawa na ng Diyos yung gagawin natin. Kaya all cleared na tayo eh. Package deal na. We're saved by hope, by faith, and by love na lang tayo natitira. So yung by faith, huwag kang titigil man ng palataya. Fight a good fight of faith. Yung pag-asa mo, naligtas ka, siguraduhin mo tama o totoo. By faith, mabuhay ka sa bagong pagkatao. Pagkikilos ang luma, labanan mo, itakwil mo. Pag nakalusot, hingin ng tawad. Panginoon, sorry, nakalusot eh. Binantayan ko naman, di na nakalusot pa rin eh. Lord, sorry, okay na sa Diyos yun. Pinatatawad na tayo ng Diyos doon. O bukas na naman, gano'n naman. Fight a good fight of faith na naman.
Piliin mo yung buhay. Piliin mo yung pananampalataya. Piliin mo si Kristo araw-araw. Kasi araw-araw may choice tayo eh. Kaya sabi ng Diyos, ibigay mo sa amin ang aming kakainin sa araw-araw. Merong pagkain tayong kakainin araw-araw. Ngayon, hingin mo sa Lord yun. Lord, ano ba kakainin ko ngayon? Eh, di ba ikaw, ano ba, kare-kare gusto ko. Tsaka lechong kawali. Sinigang na tanig eh. Inihaw na tilapia. O, yun ang gusto mo, di ba? So, may mga gusto tayo sa lahat ng bagay sa buhay natin. Pero ano yung pinakagusto mo? Ikaw, ano pinakagusto mo talaga? Pag tinanong ka, ano pinakagusto mo? Ako, pag tinanong ako talaga, ano ang pinakagusto lang, mapunta ako sa langit. Kasi, mapunta sa'yo lahat ng kayamanan. Lahat ng, ikaw na nga, magna cum laude, summa cum laude ka na, magna cum laude ka na. Nasa iyo lahat ng karunungan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kayamanan. Eh, pupunta ka sa impyerno. Di ba useless? Doon nahulog si Lucifer, di ba? Dahil sa kagandahan niya, nabulag siya eh. Nagmalaki siya dahil sa kagandahan niya, perfect. At dahil sa katalinuhan niya, nakurap yung wisdom niya. Kaya ang hirap nung sobrang ganda, sobrang talino eh. Nakukurap eh. Eh, wala namang kasalanan sa umpisa si Lucifer, di ba? Nilikha siyang perfect eh. Hindi natin alam ilang trillion and billions and trillion of years, no million of years, nung sabihin sa kanya, ni Satanas sa sarili niya, ako'y sasampa sa langit, mag-aari ako mauupo ako sa trono ng Diyos, magiging katulad niya ako. Kailan yun? Sa langit pa natin malalaman yun. Yun ang gusto kong itanong eh. Ilang taon ba o years bago sinabi ni Lucifer sa kanya, ako'y tatayo sa kongregasyon ng Diyos, ako'y magiging Diyos. Wala nakalagay sa Bible nun. Walang clue kung makita tungkol doon. Kasi mas matanda pa ang mga anghel sa creation ng heavens and earth eh. Kasi nandun na nga, nagpapalakpakan, nagsisigawan nga mga anghel nung kinikreate ng Ama, ng Espiritu Santo, si Kristo, ang lahat ng bagay. Nagpapalakpakan sila eh. So una sila na-create bago sa langit at lupa. So napakatanda na nila bago may langit at lupa. O kailan yun? Eh, sinasabi ng scientist, ang Earth daw natin, 15 billion years. Ang tanda ng Earth natin. O ilan si Lucifer? Ilan kaya? So hindi na natin kailangan malaman yun. At nalaman na natin yung maling ginawa niya, alam na niya lahat ng bagay. Lahat ng bagay, alam na niya bakit nag-intentional pa siya labanan ng Diyos. Yun ang delikado. Nag-set will, naging malayaw. Wala nang batas na sinusunod. Kasi yung malalaya, walang batas yan eh. Ako, naging malayaw din ako ng bata eh. Wala akong sinusunod na utos ng magulang ko. Ang sinusunod ko, yung gusto ko. Wala akong ginagawa, kundi yung gusto ko. Malayaw nga ako eh. Pero nung tawagin na ako ng Diyos, hindi na ako malayaw. Pasunurin na ako sa kanya. Ano ang gusto mo, Lord? Yun ang gagawin ko. Kasi yung dating pagkatao, yun yung dating pagkatao eh. Malalayaw tayo, wala tayong tinutupad ng carnal mind. Pero nung maging Kristiyano na tayo, kailangan obedient ka na. Lahat ng kautusan ng Diyos, kailangan pag sumikapan mo sundin. Magpakabanal-banal ka. Mag-ayusin mo sarili mo. Wala naman, sino mag-aayos ng sarili mo? Ikaw ang mag-aayos niyan, tsaka ang Diyos. Sino hahatol sa iyo? Ang Diyos lang at tsaka ikaw. Hindi ka pwedeng hatulan na kahit sino. So hatulan mo sarili. Pag may nagawa kang kasalanan, hatulan mo sarili mo. Aminin mo yung kasalanan mo, so okay na sa Diyos, hahatulan ka rin niya, parurusahan ka niya. Kasi kung hindi ka niya parurusahan, sa impyerno ka pumunta. Sabi sa 1 Corinthians 11:32. So lahat ng kasalanan na gagawa natin, aminin natin. Lord, nagkasala po ako, ganito. Kung parurusahan mo ko, Lord, yung kaya-kaya ko lang na parurusahan. Sige Lord, makasalanan pa ako eh. O parurusahan ka ng Diyos doon, dadaan ka sa parurusahan. Na ibig sabihin, merong penalty yung ginawa mo para hindi ka ma-impyerno. Kasi kapag hindi ka ipe-penalize ng Diyos ngayon, mga impyerno ka. Kaya nyo yung mga unbelievers, hanggang ngayon hindi nahatulan. Namumugegi sila, mayaman, mansigaya, masaya buhay, successful lahat ng bagay. Hindi pa sila hinahatulan eh. Kasi pag hinatulan sila ng Diyos sa impyerno na forever and ever. So nakakaawa, di ba? Kung hahatulan sila ng Diyos ngayon, pupunta pa sa impyerno, di kawawa naman lalo, di ba? Hayaan na lang mo makarasap naman ng konting kaligayahan. Ma-experience naman nila yung kaligayahan sa lupa.
Kasi paghatol sa kanila sa impyerno, forever and ever. Tayo naman, hamon ng tiisin natin lahat ng hirap. Forever and ever naman sa langit eh. Diba? Konting panahon lang itong kalumbayan, sabi sa 1 Peter. At higit pa sa ginto ang pagsubok ng ating pananampalataya. Basahin nga ulit natin yun. Peter 1:6-7 na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, hanggang maximum of 120 years lang yun, sandali lang yun. Kung malakas ka, 80. Pag hindi, 70, dedo ka na. Ngayon, sa madaling panahon, kung kailangan, pinalumbay kayo ng muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapuburit kaluluwalhatin kararangal sa paghahayag ni Kristo. So, pagdating ng Panginoong Yesus, ipararangal tayo ng Diyos. Ikararangal tayo sa Ama. Sabi ni Cristo, yan ang kapatid ko, Ama. Sinunod na ako, ginaya ko niya. Lahat ng kautusan mo, sinunod din niya. Okay. Kasi ang ating advocate sa langit, si Kristo eh. Pag sinabi ni Kristo sa atin siya, solve na tayo sa Diyos. May padrino dun eh. May Godfather, may mga padrino. Kung sa lupa nga, may padrino eh. Patron, kung tawagin niya. Na mga Mexicano. Patron. Boss of the all bosses. Kailangan may padrino. Sino padrino mo? Kaya kita mo kapag ikaw natanggap sa isang multinational private company o government, kaya kang ipasok ng mga influensya tao. Whom you know, it is not what you know, whom you know. Ipapasok ka doon, isang salita lang nung pasok ka na. Kasi yun ang inirespeto yung tao. Ganun din ang Ama. Inirespeto niya si Jesus. Pag sinabi ni Jesus, akin yan Ama, lusot ka na. Pag sinabi niya, hindi akin yan naman, sa impyerno ka na. Si Kristo yung tagapagligtas eh. Kung ano sabihin ni Kristo, hindi nang susundin ng Ama. Ibinigay na nga kay Kristo lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa. Siya ang hahatol nga eh. At hindi na tayo hahatol. Ang sino man na kay Kristo Jesus na hindi lumalakad sa laman, kundi lumalakad sa Espiritu Santo. Hindi na sa laman. Huwag na mabuhay sa laman, sabi sa 1 Peter 4:9. 4:1. 1 Peter 4:1. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magbata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil sa kasalanan. So para doon hindi tayo magkasala, makaiwas sa kasalanan, magbata sa laman, labanan ng gawa ng laman, yung lumang pagkatao. Pag nakikita mo, kikilos yung lumang pagkatao, tigil na. Sabihin mo na sa sarili mo, Lord, tulungan mo ako, ito yung lumang kikilos, yung bago pakilusin mo sa akin, tulungan mo ko ha. Ganun lang, parang barkadahan lang yan, kaibigan lang eh. Kausapin mo ang Diyos ng casual talk. Barkada nga eh, tropa na natin ang Diyos eh. Kaibigan tayo, hindi tayo alipin. So ganun na, usapan natin sa Ama eh. Ama, pagdating sa langit, Lord ha, huwag mo ko hayaang mamatay sa lupa. Palakasin mo ko, Panginoon, yung lahat ng internal organ ko, hindi maapektuhan. Palakasin mo yung immune system namin. Lord, ikaw ang bahala. Basta lahat ng problema, lahat ng bagay, isanggunin mo sa Diyos. Trust in the Lord with all of your heart. Sabi sa Proverbs 3:9. Proverbs 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ibig sabihin ng buong puso mo, buong buhay mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buong buhay mo. Yung isip mo, kalooban mo, kaluluwa mo, espiritu mo, kayamanan mo, magulang mo, kapatid mo, pag-aari mo, lahat-lahat sa'yo. Lahat ng bagay sa buhay, ipagkatiwala mo sa Diyos. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Huwag kang manalig sa sarili mo kaunawaan. Akala mo tama yan, mali yan. Sa Diyos, ang isip ng tao, ano yan, basura lang yan. Isip ng Diyos, having the mind of Christ. Eh, yun ang ginawa ng Diyos sa atin eh.
pinalitan ng ating pag-iisip ng pag-iisip ni Kristo. Word of God. Living epistles nga eh. Buhay na sulat tayo, nabubuhay tayo dito sa lupa, pero buhay na sulat ni Kristo. Living epistles, mga kapatid. Amen.